Come, Holy Spirit, bless these unworthy priests about to preach, that I may preach with my heart, not just with my lips. And come, Holy Spirit, to people to listen with their hearts, not just with their ears. Come, Holy Spirit. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at maligayang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, patron ng mga kabataan, patron ng mga laiko, at patron ng lahat ng Pilipino saan mang dako ng mundo. Isang pagpaparangal sa unang Pilipinong santo at alam natin ang kwento niya. Alam natin kung bakit siya naging santo. Mga kapatid, hindi lingid sa ating kaalaman na ang mundong ito ay nababalutang na mga pangyayaring nagdudulot sa ating lahat ng mga pakiramdam, emosyon at sitwasyon na parabagang walang kasiguraduhan. The so-called uncertainties of life. Hindi tayo sigurado kung ano nga ba ang mangyayari sa ating buhay. Isa lang ang kasiguraduhan, lahat tayo haharap sa Diyos. That is certain, that is a fact. But before that, may mga bagay tayong kinakailangan harapin at panagutan sa mata ng Diyos. At dahil dito sa uncertainties of life, dumarating sa punto na lahat tayo ay napapatanong ng why. Bakit? Bakit kailangan ganito ang mangyari? Bakit ako? Bakit kami? Bakit hindi sila? Bakit hindi siya? Para sa akin, mga kapatid, the hardest question to answer is the question of why. Bakit mo mahal ang Diyos? Bakit mo mahal ang iyong mga anak? Bakit mo mahal ang iyong pananampalataya? Bakit ka nagsasakripisyo para sa mga mahal mo sa buhay? Katulad ng mga munting bata na sa kanilang paglaki, madalas silang magtanong ng whys. Bakit mama kailangan natin magsimba? Bakit kailangan sa pagdarasal mag-antanda ng krus? Bakit kailangan may mga katikista? Bakit kailangan natin pumunta sa simbahan? Bakit kailangan magmano? And so on and so forth. Katulad nila, tayo rin sana ay huwag mapagod na magkaroon na tinatawag na why prayer. Upang mas magpapakumbaba tayong lumapit kay Jesus at magtiwala sa Kanya. Ano ba itong why prayer? Ang why prayer ay ang pagpapakumbabang paglapit sa Diyos na nagtatanong ng bakit sa ating mga pinagdadaanan. Hindi upang magtanong lamang, kundi upang sa mataimtim na pagdarasal, nagtatanong tayo ng may pagtitiwala sa Kanya. Na anuman ang ating pinagdadaanan sa ating buhay, anumang hirap, tanging pagtitiwala sa Kanya ang magbibigay linaw at sagot sa ating mga whys sa buhay. With deep humility and full trust to God, pray, why, Lord? Katulad sa ating mga pagbasa ngayon, higit lalo na sa Ebanghelyo,
Marami sa atin sa panahon ngayon ang nagkakaroon ng kanya-kanya na lamang. Kaya nga pinapaalala ni Jesus, huwag niyong sawayin. Hulitaan bako nindong kalaban kaapil nindo. And this is precisely the point of our reflection for today. The feast of Saint Lorenzo Ruiz. Buong pagpapakumbaba na aminin natin na dumarating sa ating buhay na tayo ay nagiging makasarili. Nang iniisip natin yung sarili lamang nating kasiyahan. At wala tayong pakialam sa iba. Wala tayong pakialam sa mga taong nagmamalasakit para sa iyo. Tandaan, mga kapatid, again, ang taong mapagpakumbaba ay pinagpapala tulad ng mangumunting bata. At ang taong nagpapakumbaba ay pinagpapala at itinataas ng Diyos palapit sa bisig niya. The question for us now, humble ba ako? Humble ka ba? Marunong ba tayong magpakumbaba? Pandemya at krisis, mga panahon na mas marami tayong tanong na wise. Ito rin ang panahon upang mas mapaigting natin ang ating pagtitiwala kay Jesus sa Eucharistia. To entrust our wise of life to Jesus in the Eucharist. Maakay nawa natin ang ating kapwa patungo sa Eucharistia upang tulad ni San Lorenzo Ruiz, mapagpapakumbaba nating maihandog ang ating sarili sa kapwa at sa Diyos sa Eucharistia, lalo na ngayong pandemya. Mga katikista, kayo ay katuwang ng inang simbahan upang may pagpatuloy ninyo ang misyon ni Kristo sa panahon ngayon. Tulad ni San Lorenzo Ruiz, nawa, hindi kayo panghinaan, bagkus mas lalong maging masigasig sa inyong pagtuturo ng ating pananampalataya, ng ating doktrina sa kabila ng mga pag-uusig at pagsubok ng inyong pinagdadaanan. Patuloy nating pagnilayang ang mga katagaan ni San Lorenzo Ruiz. I am a Catholic and I will remain a Catholic even to the point of death. Only to God I will offer my life, even if I have 1,000 lives, I will still offer them to Him. At hindi ba ito ang paalala sa atin? Ngayon, meron na namang biktima ng pagkitil ng buhay. Ang pagkamatay ni Barangay Captain Luz Diminda at Albert ng Baray Sinungtan, Ginubatan, Albay, isang paalala na naman muli sa inang simbahan na huwag tayong matakot na magsalita at itama ang maling ginagawa. Higit lalo na ipagtanggol ang mga nabibiktima ng hindi tamang hustisya. Hindi tayo pwede magbulag-bulagan, hindi tayo pwede magbingi-bingihan, hindi tayo pwede magpipipipihan dahil tayong lahat bilang mga Katolikong Kristiyano ay may misyon na dalhin ang bawat isa sa Diyos. The words of our bishop reminds us, peace and security cannot be achieved at the expense of justice and human rights. Sa mga sandali, mga kapatid,
na sa araw-araw nating buhay, hindi tayo tama, hindi tayo pantay-pantay sa pagtrato ng ating kapwa. We are one in committing with the injustice of this world. Hindi ba ang pagkamatay ni Barangay Captain Luz Biminda at Albert, Barangay Treasurer, ay isang paalala din sa atin na si San Lorenzo Ruiz ay inakusahan ng hindi tama. Subalit, inialay ni San Lorenzo ang kanyang buhay upang ipagpatuloy ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ito rin ang hamon sa bawat isa. Ano man ang katuyuan mo sa buhay, anumang propesyon mo, higit lalo na kung ikaw ay taong simbahan, maging pantay-pantay at isabuhay ang tamang hustisya ng Diyos, hustisya ng pagmamahal at pagpapatawad. Ito ang paalala sa atin ng Ebanghelyo. Remember the words of Jesus in the Gospel. Anyone who is for me is not against me. Kayo bilang mga katikista, bilang mga laiko, bilang Pilipino, kayo ay tinawag sa isang natatanging misyon ni Jesus. Kayong mga katikista, tulad ni San Lorenzo Ruiz, ay ang vital sign ng paglago ng pananampalataya sa ating parokya at sa ating inang simbahan. Kayo bilang mga katikista ay kabahagi, kaisa at kasama ng inang simbahan upang ilapit at palaguin ang pananampalataya ng bawat isa kay Kristo sa Eucharistia. Manatili nawa ang bawat isa na nagpapakumbaba tulad ng mga munting batang ikinalulugod ng Diyos sa piling niya. Nawa, sa patnubay ni San Lorenzo Ruiz, patron ng mga kabataan, patron ng mga laiko at ng bawat Pilipino, lahat tayo ay magpakumbabang magtiwala sa Kanya, lalo na ngayong krisis at pandemya. Magtiwala tayo kay Jesus sa Eucharistia, na siyang tugatog ng ating pananampalataya kahit na tayo ay nasa krisis at pandemya. Tanong, kaya mo bang ihandog ang buong puso at pagkatao mo alang-alang kay Jesus na nagmahal sa iyo sa kabila ng lahat? Remember, be still and know that He is God. Sa ngaran ka naman, kan Aki at Espiritu Santo.